Kabanata 3401 hanggang Kabanata 3410. Kabanata 3401. Ito ang kanyang sakuna, hayaan na lamang siyang dalhin ito mag-isa. Ang pinakamabuting mga kapatid, kaibigan, at lihim na tagapagpayo, huwag mong hayaan silang mapunta sa impyerno kasama ko. Hawak ng hari ng hindi natatalo na espada ang scroll na larawan sa kanyang kamay, tinitingnan ang isang isa at determinadong binatang handang harapin ang lahat, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng magawa at kalungkutan na hindi mapigilan. Itaas ang ulo. Bigla na lamang, nang lahat ay nanunood na ang binatang iyon ay malapit ng mawasak sa ilalim ng emperador ng langit, ang mga dragon sa langit at lupa ay yumugyog ng kalangitan, pagkatapos ay umungal ang mga tigre papunta sa kalangitan, at ang mga kakaibang hayop ay umuungal, na parang may libu-libong mga hayop na dumating sa mundong ito, walang katapusan ang kapangyarihan ng mga hayop sa pagitan ng langit at lupa. Hikbi. Sa sandaling iyon, mula sa katawan ni Yehan, isang nag-aapoy na apoy ang tumagos papunta sa kalangitan, naging isang makulay na Diyos na ibon, kumakalat ang mga pakpak at lumilipad ng mataas sa kalangitan, na tumutugon sa tinig ng kakaibang hayop sa pagitan ng langit at lupa. Ang angkan ng dakilang demonyo. Narito na ang mga dakilang demonyo, sila ay narito para kay Yehan. Nang makita ito, ang mga mata ng mga tao sa malayong mundo ay namangha. Sa sandaling iyon, ang angkan ng Yaosheng ay talagang lumitaw sa gitnang kontinente na disyerto. Ang ugnayan ng angkan ng Yaosheng at ni Yehan ay kilala sa buong mundo. Ang angkan ng Yaosheng ay isinilang at may malalim na ugnayan kay Yehan. Ngayon ko napagtanto na ang isa sa apat na dakilang pinuno na si Suzaku ay nanirahan sa loob ng katawan ni Yehan, hindi nakapagtataka na hindi ito mahanap. Sa itaas ng kalangitan, ang mga mata ng dakilang pinuno ay lumiwanag, at ngayon ay narito na ang lahat ng apat na dakilang pinuno ng angkan ng dakilang demonyo. Ang pagdating ng mga dakilang demonyo ay nagulat sa mga mata ng langit at lupa. Sa ibabaw ng disyerto, ang apat na dakilang pinuno ng angkan ng dakilang demonyo ay umiikot sa kalangitan at lumilipad sa walang hanggan. Ang walang katapusang kapangyarihan ng mga hayop ay nagdulot ng nakakatakot na puwersa sa maraming mga halimaw dito, iyon ay ang pagsugpo ng mataas na antas na lahi laban sa mababang antas na lahi. Sa tuktok ng kalangitan, ang mga mata ng pinakadakilang pinuno ay kumikinang ng maliwanag. Lahat ng apat na dakilang pinuno ng angkan ng dakilang demonyo ay lumitaw ngayon. Bago ito, ang tatlong pangunahing dakilang demonyo ay palaging nakaalyado sa mga tao, ngunit si Suzaku ay hindi kailanman lumitaw, kaya hindi nakahanap ng anumang bakas ang mga halimaw. Ngunit ngayon ay alam na ng Taisheng na si Suzaku ay nanirahan sa loob ng katawan ni Yehan sa lahat ng panahong iyon, at sa sandaling ito lamang niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha sa harap ng mundo. Apat na dakilang pinuno ng angkan ng dakilang demonyo. Ang mga mata ng prinsipe ng hari ay parang kidlat. Ang angkan ng dakilang demonyo at ang mga halimaw na pinamamahalaan ng pinakadakilang pinuno ay matandang mga kaaway. Matagal nang naghahangad na pauksay ng mga halimaw ang angkan ng dakilang demonyo. Bakit kailangan pa? Tiningnan ni Yehan ang apat na dakilang demonyo sa umuugong na mundo. Ang mga pangyayaring kanyang naranasan kasama ang puting tigre ay patuloy na dumadaan sa kanyang isip tulad ng isang pelikula, ngunit ang sitwasyong kanyang kinakaharap ngayon, kahit na lumabas ang mga dakilang demonyo para sa kanya, ay hindi magbabago ng anumang bagay. Mga dakilang demonyo, plano ba ninyong labanan ang emperador na ito? Ang walang hangganang kapangyarihan ng mga hayop ay bumalot sa Emperador Huangtian, na nagdulot ng matinding galit sa kanyang mukha. Bagamat hindi pa nakabawi sa pinakamataas na lakas ang lakas ng apat na dakilang demonyo, sila ay dating isa sa mga namamahala sa mundong ito, na namamahala sa buong lahi ng mga halimaw. Kung sila ay magwawasak ngayon para kay Yehan, hindi makapagbibigay ng garantiya ang Emperador Huangtian na maaari niya itong sugpuin. Hindi intensyon ng aming angkan ng dakilang demonyo na labanan ang pinuno ng mga tao, ngunit bilang isa sa mga pinuno ng mga tao, ang isang matandang tao na nabuhay ng 10,000 taon ay hindi makatiis ng isang batang wala pang 30 taong gulang. Ito ba ang pagtitiis ng pinuno ng mga tao? Ang boses ni White Tiger ay parang malaking kampana na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Sa apat na dakilang demonyo, siya ang tanging nakasaksi kung paano si Yehan ay mula sa mahina hanggang sa dumaan sa iba't ibang paghihirap hakbang-hakbang. Mayroon siyang malalim na emosyon, parang kapatid at ama. Ngayong nais ng pinuno ng mga tao na alisin si Yehan, paano ito makakapagpayag? Hinahanap ninyo ang kamatayan. Ang Emperador Huangtian ay nagsalita na, kaya natural na hindi na niya ito ibabalik. Yamang humahad lang ang inyong mga dakilang demonyo sa gawain ng pinuno ng aming mga tao, inihahayag ninyo ang digmaan laban sa aming mga tao.
Bigla na lamang, sa tuktok ng kalangitan ng disyerto, isang tinig ang parang nagmula sa walang hanggang apoy. Habang ang tunog na ito ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo, ang disyerto ay parang binalot ng walang hanggang init ng araw, at parang may napakatinding lava na malapit ng tumalsik mula sa lupa, at ang tuyo at mainit na hangin ay sapat na para mausok ang lahat ng bagay sa mundo sa isang iglap. Agad na, mula sa mainit na araw na nakataas sa tuktok ng kalangitan, isang figure ang parang lumabas mula sa araw at unti-unting lumaki sa mga mata ng lahat ng tao sa mundo. Ito ay isang figure na parang muling isinilang sa nag-aapoy na apoy, marangya at dakila, may mainit na araw sa ulo, na naglalabas ng walang katapusang karangalan ng isang emperador ng langit. Isa sa apat na dakilang emperador ng langit ng mga tao, ang Emperador Yantian ay dumating na. Ito ang Emperador Yantian ng mga tao. Matapos makilala ang figurang lumabas mula sa araw, muli namang nagulat ang lahat ng tao sa mundo. Dalawang dakilang pinuno na ang lumitaw mula sa mga tao dito. Emperador Yantian. Ang mga higanting mula sa tatlong ibang pangunahing lahi ay tumingin din sa marangyang figure na may mainit na araw sa ulo at kumurap ng mga mata. Sa apat na emperador ng mga tao, maliban sa bagong itinalagang Emperador Kang Tian at ang pinakamatandang Emperador Zishan, kahit na ang Emperador Yantian ay matagal nang umiiral, at ang kanyang hindi matatalo na lakas na pumipigil sa lahat ay hindi maunawaan. Siguro bang gustong sirain ng dalawang dakilang emperador ng langit ng mga tao si Yehan? Oh! Unti-unting nanginginig ang mga puso ng apat na hindi pangkaraniwang figure. Kung ang Emperador Huang Tian ay nais na sirain si Yehan dahil sa pagtanggi, hidwaan, o kahit pagtatawa ni Yehan, kung gayon ang paglitaw ng Emperador Yantian ay hindi na simpleng dahilan para sirain si Yehan. Marahil, matagal nang nagpasya ang mga higanti ng mga tao na sirain si Yehan. Kung hindi, paano siya hahanapin ang sarili niyang kamatayan? Sa sandaling iyon, ang mga salitang sinabi ni Yehan kanina ay unti-unting pinahahalagahan ng apat na hindi pangkaraniwang figure. Malamang na totoo ang sinabi ng kabilang panig. Sa sandaling iyon, sa paglitaw ng Emperador Yantian, malinaw na siya ay nakatutok sa mga dakilang demonyong lumitaw dito. Ang walang katapusang kapangyarihan ng emperador ay parang nakikipaglaban sa walang katapusang kapangyarihan ng mga hayop. Kapag ang mga dakilang demonyo ay makialam, atakihin sila ng Emperador Yantian. Hindi lamang desisyon ng Emperador Huang Tian na sirain si Yehan. Hindi kayang tiisin ng pinuno ng mga tao. Ang isang maliit na junior ay hindi pa nakakapagdulot ng anumang banta sa inyo sa ngayon, ngunit pinilit kayong mapahiya sa harap ng mundo. Dalawang dakilang pinuno ang lumitaw para harapin ang isang maliit na dakilang hari. Nagsalita si Qinglong, gayunpaman, ang aming angkan ng dakilang demonyo ay may lakas ng loob na lumabas para sa batang ito, paano kami hindi handa, maliit na gininto ang dragon, lumabas ka na. Kabanata 3402. Bigla na lamang, kasunod ng mga salita ng Asher Dragon Demon Sage, nakita ng lahat sa malayong mundo ang isang ginintoang dragon na lumilipad mula sa walang hanggang kawalan, at lahat ng ulap ay nagkawatak-watek sa paligid nito. Binalot ng walang katapusang puwersa ng dakilang demonyo, nagulat ang mga mata ng mga higanti tulad ni Taisheng. Pumasok na sa daan ng kabanalan. Nagulat ang mga mata ng pinuno ng Chonglo. Bilang isa sa tatlong pangunahing pinuno ng templo ng Yaozo, ang daan ng kabanalan ay isang nakataas na larangan na maaari lamang pumasukan ng pinakadakilang banal, at mga dakilang pinuno. Ang ginintoang dragon ay pumasok na sa daan ng kabanalan. Pinuno ng banal na espiritu. Sigaw ng dekano ng ika-4 na akademya ng Xinwo Academy. Sa sandaling iyon, ang lumitaw ay ang tunay na espiritu ng sandata, isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa sa apat na alagad. Dapat tandaan na noong sumunod ang apat na alagad kay Emperor Xinwo, halos hindi na sila matatalo sa ilalim ng emperador, ngunit ang tunay na espiritu ng sandata ay maaaring matatag na sugpuin sila, makikita natin ang kalituhan ng kabilang panig, at bagamat ang kabilang panig ay isang espiritu ng sandata lamang, ang lakas nito ay naging hindi kapani-paniwalang malakas sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ang isang sobrang malakas na tao ng parehong ranggo ay walang pagkakataong manalo laban sa isang tunay na sandata. Ito ay isang espiritu ng sandata, hindi ka panipaniwala na maaari itong umunlad patungo sa daan ng kabanalan, may kalaban na ang lahi ng mga halimaw. Mahinang sabi ni Earth Demon Venerable. Sa sandaling iyon, puno ng pagkabigla ang mga mata ni Emperor Huang Tian, ngunit kahit na harapin nila ang isang malakas na tao na pumasok na sa daan ng kabanalan at ang apat na dakilang demonyo, walang kahirap-hirap para sa kanila, dahil mayroong higit sa dalawang emperador sa mga tao. Isang kakaibang kwento na pumasok sa daan ng kabanalan gamit ang isang espiritu ng sandata, ngunit hindi ninyo mapipigilan ang anumang bagay na gagawin ng pinuno ng mga tao.
Ang karaniwang espiritu ng sandata, at ang apat na dakilang demonyo na sama-samang laban sa Heavenly Emperor, ay hindi naging dahilan para umatras siya. Bale, bigla na lamang, isang mahabang buntong hininga ang umaalingaw-ngaw mula sa langit at lupa, pagkatapos ay isang matayog na sinaunang puno, na parang takip sa langit at tinatabunan ang araw, ay lumitaw sa ibabaw ng desyerto. Nagulat ang mundo, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi dapat sirain ng langit, ang lahat ay may sariling tadhana, bakit hindi sundin ang tadhana, bakit kailangang pumatay ng lahat? Iyan ay, Fax iyang, narito na ang ninuno ng daan. Nang lumitaw ang matayog na sinaunang puno sa disyerto, nagulat ang walang bilang na tao sa mundo, dahil ang matayog na sinaunang puno ay ang larawan ng Dharma ng ninuno ng daan. Ang matayog na sinaunang puno ay lumitaw sa disyerto, takip sa langit at tinatabunan ng araw, na parang lumalaki sa mga ulap. Ang matayog na sinaunang puno na binalot ng ulap at hamog ay naglalabas ng mahinang kabanalang hangin, na parang lampas na sa lahat ng nilalang at nasa pagitan ng mga Diyos at mortal. Ang larawan ng Dharma ay sumasakop sa langit at diretso sa dulo ng kalangitan, kaya't lahat ng tao sa mundo ay maaari lamang tumangala sa larawang ito ng Dharma. May libo-libong larawan ng Dharma sa pag-aaral ng daan, at ang larawan ng Dharma ng ninuno ng daan ay isang hindi natutuyong sinaunang puno, na sumuporta sa buong sekta ng daan para sa isang walang hanggang tradisyon. Sa sandaling iyon, ang larawan ng Dharma ng ninuno ng daan ay lumitaw sa disyerto, at nagulat ang mga puso ng lahat. Kung ikukumpara sa mga higanti ng ibang mga lahi, ang mga ninuno ng daan ng Taoismo at ang mga sinaunang Buddha ng Budismo ay ang pinakamisteryoso at mahinahong malalakas na tao sa mundo. Kahit na sa labanan ng apat na lahi tuwing libong taon, hindi sila lalabas. Ngunit dahil sa kanilang pagiging mahinahon, lalo silang nagiging misteryoso at iginagalang ng mundo. Kasabay nito, gaano kalakas ang mga taong lubos na mahinahon. Marahil maliban sa mga higanti ng iba't ibang lahi, hindi alam ng mga tao sa mundo. Sa sandaling iyon, sa mundo ng gitnang kontinente na disyerto, 7 higanti na ang nagtipon, at ang banal na espiritu na pumasok na sa daan ng kabanalan ay natural na binibilang bilang isa. Ngayon ay lumitaw na ang ninuno ng daan. May apoy ng pag-asa na lumitaw sa mga mata ng lahat. Gayunpaman, alam din sa kanilang mga puso ang mga sobrang lakas tulad ng 3 dakilang pinuno ng espada na kung umaasa lamang sa ninuno ng daan, banal na espiritu ng Zinwo Academy, at 4 na dakilang pinuno ng lahi ng mga halimaw, malamang na hindi umatras ang mga higanti ng mga tao. Alam ng 3 dakilang pinuno ng espada na ang pagsira kay Yehan ay isang magkakasamang desisyon ng mga higanti ng mga tao, at may 4 na higanti ng mga tao. Narito na ang ninuno ng daan. Umaasa akong makakapigil ang pinuno ng mga tao. Kung hindi, ang labanan ng mga dakilang pinuno ay talagang magkakaroon dito sa desyerto ngayon dahil sa aking maliit na pinsan, malaki ang epekto nito sa kasalukuyang istruktura ng buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Nakita na nila ang determinasyon ng mga higanti ng mga tao. Guru, itinaas ni Yehan ang ulo at tiningnan ang matayog na sinaunang puno sa mga ulap. Bagamat hindi pa sila nagkikita, naramdaman ni Yehan na tinanggap siya ng ninuno ng daan bilang alagad dahil lamang sa kanyang talino, walang anumang maruruming layunin, kung ikukumpara sa ibang mga higanti ng iba't ibang lahi, tila mas dalisay at tahimik ang ninuno ng daan. Narito na ang ninuno ng daan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mundo ng disyerto sa susunod. Isang pag-asa ang kumislap sa mga mata ng 4 na hindi pangkaraniwang figure. Bagamat nais nilang alisin si Yehan, ngayon ay gusto nilang mabuhay si Yehan, kahit na maalis si Yehan, sila lamang ang makakapagkilos. Parang talagang espesyal ang bigat ni Yehan sa puso ng ninuno ng daan. Kung bibilangin ang oras, hindi na lumilibot ang ninuno ng daan sa mundo, 5 na ba itong 1,000 taon. Ngunit ngayon, umalis siya sa bundok ng Tiandaw para sa isang junior, at napasok sa hidwaang ito ng mga mortal. Ang God Emperor Tai, Earth Demon Venerable, at Tai Sheng ay lahat na nakatingin sa larawan ng Dharma ng ninuno ng daan, at lahat sila ay mga higanti sa mundong ito, ngunit ang panahong umiral ang ninuno ng daan sa mundong ito ay hindi maihahambing sa mga karaniwang higanti. Sa mga tao, tanging ang pinakamatandang Emperor Zishan ang posibleng maihahambing sa ninuno ng daan. Ninuno ng daan, hindi na tayo nagkita sa loob ng libu-libong taon, kumusta ka na? Sa tuktok ng kalangitan, diretso ang tingin ni Emperor Yantian sa ninuno ng daan, ngunit ang kanyang marangyang mga mata na parang Diyos ay hindi umatras kahit na narito ang ninuno ng daan. Ang makita o hindi, lahat ng kapwa mong mananampalataya ay umiiral sa ilalim ng iisang asul na kalangitan, humihinga ng iisang hangin, at nag-aaral ng kapangyarihang ibinigay ng langit. Ano ang pagkakaiba ng makita at hindi makita? Ang lahat ng bagay sa mundo ay nasa ikot.
May pagkawasak, at may muling pagkabuhay kapag may pagkawasak, ang lahat ng bagay sa mundo ay malayang sumusunod sa mga tuntunin ng daan, pag-ikot ng tadhana, sariling sanhi at bunga, mga kapwa mananampalataya, bitawan ng mga pagkaadik, marahil ay magiging ibang bagong mundo. Nagsalita ang ninuno ng daan, at mula sa larawan ng Dharma na sumasakop sa langit at tinatabunan ng araw, may amoy na parang pagpapangaral ng isang sinaunang banal. Nang marinig ito, mahinahong sabi ni Emperor Yantian na may marangyang mga mata na parang Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundo ay umiikot ayon sa tadhana, ngunit may sanhi at bunga, ngunit ninuno ng daan, huwag mong kalimutan ang kasabihang may mga tao sa mundong ito na makakapagtagumpay sa langit. Ngayon, ang ginawa ng emperador na ito ay laban sa langit, ang hindi dapat dumating ay hindi dapat lumitaw, ang hindi dapat mangyari ay hindi dapat payagan na mangyari, laban sa langit ang ginawa ng emperador na ito, at makikita niya ang ibang bagong mundo, kaya ang taong dapat sirain ay hindi dapat payagan na mabuhay pa. Nang marinig ito, buntong hininga ang ninuno ng daan, laban sa langit, kapwa mananampalataya, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Sabi ni Emperor Yantian, pinapayo rin ng emperador na ito ang ninuno ng daan, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Maaari bang tiisin ng bundok ng tiyan daw ang sanhi at bungang ito? Ninuno ng daan, ito ay panloob na gawain ng aming mga tao. Wala itong kinalaman sa sekta ng daan. Malayo ang sekta ng daan sa mundo ng mga mortal, bakit sila makikialam sa mga hidwaan ng mundo ng mga mortal? Sa labanan ng paghahari, kahit na manalo ang mga tao sa huli at maalis si Yehan, haharapin ng mga higanti ng mga tao ang ninuno ng daan, banal na espiritu, at apat na dakilang pinuno ng lahi ng dakilang demonyo ng sabay-sabay, at tiyak na hindi buo ang mga tao. Isang grupo ng mga taong mapagmataas at walang hiya na laban sa langit. Baka wala kayong kakayahang gawin iyon. Kung ikukumpara sa Emperor Zinwo na handang mamatay para sa dakilang layunin ng mga tao 10,000 taon na ang nakalilipas, kayong mga makasariling tao, anong klaseng pinuno kayo? Ngayon, nais ng banal na espiritu ng Japan na makita, anong mga kakayahan ang mayroon ang pinuno ng mundo. Kabanata 3403. Ang mga tunay na sandata at mace ay malupit, at si Yehan ay ang tagapagmana ng mahiwagang braso, nakatumbas ng kalahati ng tunay na emperador na si Zinwo. Paano niya makikita na sisirain ng mga higanti ng mga tao ito? Isang maliit na espiritu, kahit na pumasok ka na sa daan ng kabanalan, hindi ka dapat maging ganitong katapang. Kung nais mong hamanin ang pinuno ng mundo, tutuperin ka ng emperador na ito ngayon. Ang mga mata ni Huang Tiandi ay parang kidlat, diretso ang tingin sa banal na espiritu, ang nakakatakot na puwersa ng emperador ay parang durugan ang kawalang hanggan na ito. Matatakot ba ang isang banal na espiritu? Bigla na lamang, naging anyo ang banal na espiritu, at ang malaking katawan ng dragon ay direktang naging isang makisig na lalaki sa ginintoang baluti. Hawak niya ang isang tunay na sandata ng Zinwo na may sa kanyang kamay, parang muli nang lumitaw sa mundo ang tunay na emperador na si Zinwo makalipas ang libu-libong taon, ang kanyang matibay na katawan ay puno ng walang katapusang damdaming makipaglaban. Ito ay ang simula ng pagkakabukas ng labanan para sa paghahari. Natakot ang mga tao sa malayong mundo. Kapag ang labanan para sa paghahari ay sumiklab sa pagitan ng banal na espiritu at Huang Tiandi, karamihan sa lupain ng gitnang kontinente ay masisira. Nang makita ito, ang tatlong iba pang mga pangunahing lahi ng higanti ay umalis ng magkasundo. Ang labanan sa pagitan ng mga higanti ng gitnang teritoryo ng Diyos at ng mga pinuno ng mga tao ay sumiklab. Ito ay mabuti lamang para sa tatlong lahi. Marahil, ang gitnang teritoryo ng Diyos na hindi pa kailanman nasasangkot ng apat na lahi ay magkakaroon ng bagong may-ari sa hinaharap. Hay nako, bagamat ayaw kong makialam sa mga hidwaan sa mundo ng mga mortal, paano naman kung ang aking alagad ay basta-basta na lamang pinipigilan ng iba? Buntong hininga ang ninuno ng daan, pagkatapos ay ang hindi natutuyong sinaunang puno na sumasakop sa langit at tinatabunan ng araw ay parang kinuha ang buong mundo. Naglalaman ito ng kahulugan ng pinakamataas na daan, na kumakalat sa buong mundo. Hindi pa ako nakakapagtalakayan ng daan sa mga ninuno ng daan noon. Ngayon, matututo ako. Naging isang mainit na araw si Emperor Yantian, na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa mundo, at isang labanan para sa paghahari na makakapagwasak ng mundo ay malapit ng sumiklab. Sandali lang. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, sa ilalim ng maraming mga tingin, dalawang figure ang sabay na bumaba sa mundo ng disyerto, at ang nakamamanghang aura ay nagpaiyak ng lahat ng marangyang puwersa sa mundo. Ang lahat ng galit at determinasyon ay tumigil dito. May dalawang tao, ang isa ay nakasuot ng lilang damit, isang batang babae. At ang isa pang tao, nakasuot ng puting damit na parang nyebe, malamig na parang yelo, parang isang diyosa ng yelo at nyebe.
Mayroon siyang perpektong mukha na nagpapapangit sa lahat ng bagay sa mundo. Walang salita na maaaring purihin siya sa mundong ito. Sa kanyang harapan, lahat ay magiging kaunti ng madilim. Hindi mamatay, ang Reyna ng Yelo. Nang makita ito, agad na nanginginig ang mga mukha ng tatlong dakilang pinuno ng espada ng mga tao na puno ng galit at kawalan ng magawa. Sa pagdating ng dalawang figurang ito sa disyerto, ang labanan para sa paghahari na malapit ng sumiklab ay napilitang tumigil. Ang mga higanti ng iba't ibang lahi, at lahat ng tao sa mundo ay nakatingin sa 2 taong dumating dito. Sa sandaling iyon, agad na natukoy ng tatlong pangunahing pinuno ng espada ng mga tao kung sino ito, ang hindi pangkaraniwang henyo ng mga tao, ang reyna ng mga henerasyon, ang hindi mamatay na reyna ng yelo. Ano, iyon ang reyna ng yelo na hindi mamatay. Nang marinig ang nanginginig na boses ng tatlong dakilang pinuno ng espada, nagulat ang mga tao sa mundo. Makalipas na ang libu-libong taon mula noong huling lumakad sa mundo ang reyna ng mga henerasyon, ngunit ang pangalan ng reyna ng mga henerasyon ay ipinapasa-pasa sa mundo. Mula noong siya ay isinilang, hindi alam kung ilang henyo ng parehong panahon ang humanga sa kanya. Ang kanyang kabataan at lakas ay nakaapekto pa nga ng ilang henerasyon pagkatapos noon. Sa mundo, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa hindi pangkaraniwang figure na parang isang Diyos ang bumaba mula sa langit. Ang isa pang tao ay marangya, kaakit-akit, at hindi makikita sa mundo. Ang kanyang puting damit ay ginagawa siyang parang ang pinakabanal na bulaklak ng lote sa mundo na hindi nahahawahan ng dumi, ngunit ang kaakit-akit na ugali ay nagpapakita rin ng kawalan ng interes na umaalis sa mga tao ng libu-libong milya, na nagdudulot sa sinumang gustong lumapit sa kanya na makaramdam ng kahihiyan. Gayunpaman, kung ikukumpara sa hindi pangkaraniwang figure na pinagtututukan ng lahat ng mata sa mundo, si Yehan ay nakatingin sa kanyang tabi, sa batang babae na nakasuot ng lilang damit. Ang mukha ng batang babae sa lilang damit ay 80% katulad ng kaakit-akit na hindi pangkaraniwang figure. Nang magkasama silang tumayo, ang hindi pangkaraniwang kagandahang naglalabas ng kaakit-akit na aura ay parang ang hitsura ng batang babae sa lilang damit kapag siya ay lumaki na. Lilang damit. Komplikado ang mga mata ni Yehan, at nagtitinginan sila, ngunit ang batang babae sa lilang damit ay ngumingiti. Sa kanyang ponlad na mukha, ang ngiting iyon ay puno ng isang aura na nakakaakit ng lahat ng nilalang. Ito ay isang mukha na napakalinis na walang anumang depekto, at ang ngiti sa kanyang mukha ay parang ang tanging dalisay na lugar na natitira sa mundong ito, na nagpatawa rin kay Yehan. Marahil, ngayon ay ang huling pagkakataon na magkikita sila, kaya mas mabuting ipakita ang pinakamagandang bahagi sa isa't isa, hindi bababasa, ang mananatili sa huli ay makakapagpanatili pa rin ng huling bahagi ng magagandang alaala. Hindi ba't sumunod ang batang babae na iyon kay Yehan noon? Bakit siya may kinalaman sa reyna ng yelo na hindi mamatay ngayon? Hindi bago si Ziyi sa apat na hindi pangkaraniwang figure. Noong sumunod si Ziyi kay Yehan, alam ng lahat ang kanyang kalituhan, kahit na ang mga sobrang lakas tulad ni Emperor Void, ang patriarch ng Aris Emperor Palace, ay tinaboy niya. Baka ang kabilang panig ay may hindi karaniwang ugnayan sa reyna ng yelo na hindi mamatay. Baka ang reyna ng yelo na hindi mamatay ay narito dahil kay Yehan. Mahinahong sabi ng unang emperador. Hindi alam kung ilang taon na siyang hindi lumalabas sa mundo, ngunit lumitaw siya dito ngayon, kaya hindi simple ang dahilan ng kanyang pagdating, at higit sa lahat, ang batang babae sa kanyang tabi ay may malapit na ugnayan kay Yehan. Nang lumitaw ang reyna ng yelo, medyo nagulat ang mga higanti ng lahat ng lahi. Ang tatlong taong umalis kanina, sina Emperor Tai, Earth Demon Lord, at Taisheng ay muling lumitaw sa ibabaw ng disyerto, nakatingin sa hindi pangkaraniwang kagandahan na perpekto at walang depekto. Bilang mga higanti ng iba't ibang lahi, mayroon silang kaunting pag-unawa sa mga nangungunang malalakas na tao sa mundong ito. Ang reyna ng yelo na hindi mamatay ay maaaring tawaging isang henyo na nagpasilaw sa nakaraan at kasalukuyan, ang kabilang panig ay dapat na pumasok sa larangan ng paghahari, sa hanay ng mga higanti, at naging tulad nila na isang hindi matatalo na malakas na tao sa mundong ito. Gayunpaman, sa loob ng libu-libong taon, hindi pa rin pumasok ang kabilang panig sa larangan ng emperador, at walang anumang pag-unlad sa ilalim ng paghahari. Bukod pa rito, bilang isang hindi pangkaraniwang henyo ng mga tao, ang tagumpay ng reyna ng yelo na hindi mamatay ay hindi lamang nasa kanyang sariling talino at lakas. Higit sa lahat, ang ibang pagkakakilanlang nakatago sa likod ng kabilang panig, pati na rin ang malakas na lakas sa likod nito, ay hindi kayang labanan ng mga karaniwang puwersa. Reyna ng yelo, kumusta ka na? Sa tuktok ng kalangitan, mahinang sabi ni Emperor Yantian. Bilang hindi pangkaraniwang henyo ng mga tao, ang reyna ng yelo ay kabilang sa mga mas batang henerasyon tulad ni Emperor Yantian, at natural na binabantayan siya ng mga higanti ng mga tao.
Kabanata 3404. Nakatulog lang ako. Hindi ko inakala na ang pinuno ng mundo ay magkakasama para pilitin ang isang junior. Bilang pinuno ng mga tao, sinusira niya ang pundasyon ng hinaharap ng mga tao. Mukhang noong pinili kong magtago sa mundo sa loob ng maraming taon, si Leng Chenwo, ang kaayusan ng mundong ito ay hindi nagbago, ngunit ang mga puso ng mga tao ay sumailalim sa malaking pagbabago. Nagsalita si Bing Hao, bahagya niyang igalaw ang kanyang makipot na mga labi, malamig ang kanyang boses. Kahit na hindi titingnan ang kanyang hindi pangkaraniwang mukha, mapapasukol ka na lamang sa mga salitang ito na nagdudulot ng pagkabalisa. Nang marinig ito, lumungkot ang mga mukha ng dalawang higanti ng mga tao. Sinisisi sila ng Reyna ng Yelo na hindi mamatay. Reyna Bing, sinisiyasat mo ang desisyon ng pinuno ng mga tao. Huwag mong kalimutan na noong ikaw ay lumalaki pa at mahina ka pa, ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng pinuno ng mga tao, at iyon ang dahilan kung bakit ka naging ganito ngayon. Malamig na parang yelo ang mukha ni Emperor Huang Tian. Maaari bang ang hindi pangkaraniwang babae na dati nang lumaki sa ilalim ng kanilang proteksyon ay ngayon ay may lakas na para tumindig laban sa kanila? Kung nagkamali ang guro, hindi ba't maaari siyang sisisihin ng iba? Ang ganitong pagiging marangya ay walang pagkakaiba sa isang diktador. Mahinahong sabi ni Bing Hao, ang mga pinuno ng lahat ng lahi ay namamahala sa daan-daang milyong tao. Ang responsibilidad nila ay itayo ang langit para sa lakas ng kanilang lahi, at protektahan ang hinaharap ng kanilang lahi. Ngunit ngayon, ang mga pinuno ay sinusira ang hinaharap ng mga tao. Ang ganitong malaking pagkakamali, dapat bang gawin ito ng mga pinuno? Ang malamig at matibay na boses ay umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, kaya't marinig ito ng lahat ng malinaw. Ngunit habang bawat pangungusap ay bumababa, lalong lumalamig ang mukha ng mga pinuno ng mga tao. Bilang mga pinuno ng mundo, hindi nila pinapayagan ang anumang boses na sumisiyasat sa kanila, ngunit bawat salita ni Undead Bing Hao ay pag-uusig sa kanila. Nagulat ang lahat ng tao sa mundo sa mga salita ng Reyna ng Yelo na hindi mamatay. Ang mga salita niya ngayon ay mas matapang pa kaysa kay Yehan kanina. Hindi na ito simpleng pagsalungat sa isang higanti. Reyna ng Yelo, ikaw, walang galang. Parang nag-aapoy na apoy ang aura ni Emperor Yantian, at ang kanyang galit ay parang kayang ilugit ang araw. Nang marinig ito, walang pagbabago sa malamig na mukha ni Undead Bing Hao, at patuloy siyang nagsalita, kung nagkamali ang emperador, ang mga nasasakupan ay may karapatang sabihin ito. Ano bang walang galang doon? Gayunpaman, si Leng Chenwo ay narito ngayon para patunayan ang daan at anyayahan ang mundo na panoorin at patunayan ito sa emperador ng langit. Patunayan ang daan sa langit. Nang marinig ang mga salita ng Reyna ng Yelo na hindi mamatay, muli namang nagulat ang mga tao sa mundo. Kahit na ang mga mata ng mga higanti ng lahat ng lahi ay kumislap na parang apoy. Huli na bang patutunayan ni Reyna ng Yelo na hindi mamatay na siya ay isang emperador ng langit? Bigla na lamang, kasunod ng mga salita ng Reyna ng Yelo na hindi mamatay, lumitaw din si Emperor Kang Tian na narito na pala ngunit hindi pa lumalabas. Ang 28 batang babae ay sapat nang makapagpahamak sa sinumang lalaki sa mundo. Gayunpaman, matapos lumitaw ang hindi pangkaraniwang babae na si Reyna ng Yelo na hindi mamatay at ngayon naman si Emperor Kang Tian, ang epekto nito sa mundo ay hindi na gaanong malakas. Bumaba na ng kaunti ang pagkamangha ng mga tao. Gayunpaman, ang dalawang hindi pangkaraniwang magagandang babae sa mundo ay lumitaw ng sunod-sunod sa desyerto ng gitnang kontinente, at sila rin ang naging pinakamakinang at nakakaakit na tanawin sa mundo. Narito na rin ang Emperador Kang Tian ng mga tao. Tiningnan ng langit at lupa si Emperor Kang Tian, pagkatapos ay muling tumingin sa katawan ni Undead Ice Queen. Siya ay narito para patunayan ang daan sa Emperador ng langit. Maaari bang ngayon niya itong itataas sa larangan ng Emperador ng langit? Dumating para patunayan. Sa pagitan ng langit at lupa, maraming mga mata ang tumingin sa kaakit-akit na hindi pangkaraniwang magandang babae. Ang kanyang pagpapatunay sa daan ay nakakuha ng pansin ni Emperor Kang Tian na nagtatago sa dilim. Sa huli, ang pagpapatunay sa daan ng Emperador ng Langit ay isang bihirang kaganapan sa mundo. Kahit na si Emperor Kang Tian, na naging ikawalong Emperador ng Langit, ay maaaring maakit nito. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa mundo, at muli itong magkakaroon ng pag-iral na kasing lakas ng isang higanti. Sa sandaling iyon, ang pagpapahayag ni Undead Ice Empress na patunayan ang daan sa Emperador ng Langit ay nakakuha ng higit na pansin kaysa sa pagkakasira ni Yehan ng mga higanti. Ngayon, nais ng lahat na makita kung paano patutunayan ni Undead Ice Empress ang daan sa Emperador ng Langit at maging isang pinakamataas na pag-iral na kasing lakas ng isang higanti. Sa huli, halos walang ibang bagay na mas kaakit-akit kaysa sa pagmamasid sa pagsilang ng isang Emperador ng Langit.
Maraming mga mata ang nakatutok sa hindi pangkaraniwang magandang babae, kahit na ang mga higanteng sina Emperor Huang Tian at Emperor Yan Tian ay malamig na tumitingin kay Undead Bing Hao. Ang junior na ito na may lakas ng loob na hamanin ang kanilang autoridad ay inanyayahan ang mundo na panoorin ang kanyang pagpapatunay sa daan. Gayunpaman, ang mga dapat sirain ay hindi pa rin maaaring umiral. Reyna ng Yelo, baka napili mo ang maling lugar para patunayan ang daan sa Emperador ng Langit. Ang desyerto ngayon ay hindi ang lugar para sa iyong pagpapatunay sa daan sa Emperador ng Langit. Gusto ni Emperor Yan Tian na pigilan ang pagpapatunay ni Undead Ice Queen sa daan sa Emperador ng Langit, ngunit walang ibang paraan ngayon kundi sirain si Yehan. Bagamat ang kahirapan sa pagkakasira kay Yehan ay lampas sa inaasahan ni na Emperor Yan Tian at iba pa, wala nang ibang paraan ngayon. Hindi maaaring tumigil ang mga higanti ng mga tao dahil sa ninuno ng daan, banal na espiritu ng Xinwu Academy, o paglitaw ng angka ng dakilang demonyo. Kung titigilan nila, hindi ba't ibig sabihin nun ay natatakot ang mga higanti ng mga tao sa malaking puwersang nasa likod ni Yehan? Sa buong kasaysayan, maraming tao na ang naging emperador ng langit, ngunit sa panahong ito na kulang sa daan, ang mga tao sa mundo na tunay na maaaring tawaging emperador ng langit, maliban kay Emperor Zishan, ay hindi tunay na emperador ng langit. Higit sa lahat, mga peking emperador ng langit lamang kayo. Hindi ba ninyong gustong makita kung ano ang tunay na emperador ng langit? Ang malamig na tingin ni Reyna ng Yelo ay dahan-daang sumaklaw kay Emperor Yan Tian, Emperor Huang Tian, at kay Emperor Kang Tian na huling lumitaw dito. Ang mga salitang ito ay tiyak na nagdulot ng malaking pagkabigla sa mga puso ng tatlong dakilang emperador ng langit, ang apat na dakilang emperador ng langit ng mga tao. Ngunit tanging sila lamang ang nakakaalam na ang tanging tunay na naging emperador ng langit sa mga tao ay ang pinakamatandang Emperor Zishan. Bagamat naging emperador ng langit din sina Emperor Yan Tian at Emperor Huang Tian, mga peking emperador ng langit lamang sila. Kahit na ang bagong itinalagang emperador ng langit na si Emperor Kang Tian ay maaari lamang ituring na isang peking emperador ng langit, hindi tunay na emperador ng langit. Ang tatlong salitang, peking emperador, ay narinig ni Yehan mula kay Zi noong sila ay nasa lungsod ng Tadhana. Bukod pa sa paggalugad ng misteryo ng pagkawasak ng nakaraang panahon sa lungsod ng Tadhana, ang isa pang layunin ni Zi ay hanapin ang tunay na paraan ng pag-aaral para makapasok sa larangan ng emperador ng langit. Kabanata 3405. Sa huli, natagpuan nga ito ni Zi, at dahil dito, maagang umalis si Zi sa lungsod ng Tadhana. Sa isang saglit, ang mga emperador na sina Yan Tian at Huang Tian na may matapang na ugali ay tila tahimik, at ang mga mata nilang hindi maunawaan ng mundo ay nakatitig kay Undead Bing Hao, parang naghahanap ng isang lihim. Dahil ganoon naman, patunayan mo ang daan ng emperador ng langit, at kami ay manunood na lamang. Dahan-dahan, nagsalita si Emperor Kang Tian na hindi pa nagsasalita mula noon, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga malalim na mata. Ang mga salitang ito ay tiyak na nagpasya sa kasalukuyang sitwasyon, at kahit sina Emperor Yan Tian at Huang Tian ay walang anumang objection. Nang makita ito, tumingin si Immortal Ice Empress sa larawan ng Dharma ng ninuno ng daan sa mga ulap, ninuno ng daan, mangyaring protektahan ako. Kapwa mananampalataya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sabi ni ninuno ng daan. Kasunod nito, nagsalita rin ang makisig na banal na espiritu na naging anyong tao at nakasuot ng gininto ang baluti. Ngayong araw na ito, may isang taong naiintindihan ang katwiran at katarungan na patutunayan ang daan bilang emperador ng langit, at ako ang banal na espiritu ang magpoprotekta sa kanyang paglalakbay sa daan. Sa isang iglap, ang dalawang higanti ay nagsalita para protektahan ang daan, na nagdulot ng bahagyang pagbabago sa mga mukha ng ibang mga higanti ng iba't ibang lahi. Gayunpaman, kahit na si Undead Ice Queen na hindi pa nakapagpatunay bilang emperador ng langit, sino ang magiging walang takot na makagambala sa kanyang pagpapatunay sa daan? Sa huli, ang Undead Ice Queen ay hindi kumakatawan lamang sa kanyang sarili, kundi mayroon din siyang isang nakakatakot na puwersa sa kanyang likuran, ngunit iilan lamang ang nakakaalam sa puwersang ito. Nang makita ito, bahagya namang tumango si Immortal Bing Hao. Ang kanyang malamig na mga mata ay tila tumingin kay Yehan sa sandaling ito, at dahan-dahan niyang sinabi, hinintay ko ng halos 1 taon para sa araw na ito, at ngayon ay natupad mo na ang iyong hangarin. Kung saan ka nagmula, doon ka rin dapat bumalik. Nang marinig ito, ang batang babae sa lilang damit na nasa kanyang tabi ay patuloy na ngumingiti kay Yehan, ngunit dahan-dahan din siyang tumango, parang nakaramdam ng kaluwagan sa sandaling ito. Nang makita ito, lumabas si Immortal Ice Queen na nakasuot ng puting damit at tumangala sa misteryosong mundong ito. Sa mga mata ng mundo, ang mundo at universo ay ang pinakamisteryoso.
Bagamat ginagamit ng mundo ang kapangyarihang dala ng mundo, hindi pa rin talaga nito naiintindihan ang mundo. Sa isang iglap nang lumabas si Undead Ice Queen, lahat ng boses sa mundo ay naging tahimik sa sandaling ito, kahit na ang mga mata ng mga higanti ng lahat ng lahi ay nakatutok sa hindi pangkaraniwang magandang babae. Ako si Leng Chenwo, ang aking pagpapatunay sa daan ngayong araw ay maaaring patunayan ng mundo, maaaring saksi ng mundo. Maaari bang talikuran ako ng langit? Sa sentro ng mga mata ng mundo, ang pares ng malamig at magandang mga mata ni Immortal Eyes ay dahan-daang tumaas. Sa katawan ng kabilang panig, isang malawak na alon ng kapangyarihang parang dagat ang biglang kumalat. Muli namang naramdaman ng mga nag-aaral sa ibaba ang makapangyarihang kapangyarihang kayang sirain ang lahat ng tao. Bagamat hindi pa nakapagpatunay bilang emperador ng langit si Immortal Ice Empress, malamang na hindi papantay ang kanyang kapangyarihan sa mga higanteng tulad nina Emperor Huang Tian at Yan Tian. Ang tanging pagkakaiba ay ang isa ay nakapagpatunay na at ang isa naman ay nasa gitna pa lamang ng seremonya. Sa susunod na sandali, ang langit at lupa sa desyerto ay biglang nagbago mula sa madilim na estado patungo sa isang maliwanag na kalangitan. Mula sa pinakamataas na punto ng kalangitan, parang may isang puwersang mas nakakatakot kaysa sa higanti na darating, at ang kadiliman na bumabalot sa langit at lupa ay natamba, ibinalik ang kalangitan sa maliwanag nitong anyo. At sa pinakamataas na punto ng kalangitan, mayroon din isang sinaunang batong tabla na bahagya lamang makikita. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng kalangitan, at ang mundo ay maaari lamang sumamba sa harap nito. Nang makita ito, parang may isang malamig na kapangyarihang dumadaloy sa kaakit-akit na mukha ni Immortal Ice Queen, pagkatapos ay nakita siyang lumalakad ng paunang hakbang sa kawalan, parang naglalakad sa mga hindi nakikitang hagdan. Dahil hindi ako tinataboy ng langit, ako si Leng Chenwo ay makikilala sa kasaysayan ngayong araw. Tiyak na lilito ang aking pangalan sa bato ng emperador. Ang hindi pangkaraniwang babae na nakaharap sa bato ng emperador ay dahan-daang lumakad patungo sa lumitaw na bato ng emperador. Lumitaw na ang bato ng emperador. Habang ang bahagya lamang makikitang bato ng emperador sa tuktok ng kalangitan ay unti-unting lumalabas, naging mabilis ang paghinga ng lahat sa mundo. Ang bato ng emperador ay lilito lamang kapag ang isang emperador ng langit ay ipinaglalaban, ibibigay ito ng langit para sa paglalagay ng pangalan. Sa huli, tanging ang mga taong may iwan ang kanilang pangalan sa bato ng emperador ng langit ang makakapagpatunay bilang emperador ng langit. Sa isang iglap, sa paglitaw ng bato ng emperador ng langit, nagulat ang mundo. Sa ilalim ng mga higanti, naging masigasig ang mga mata ng lahat. Upang makataas bilang emperador ng langit, kailangang mag-iwan ng pangalan sa bato ng emperador ng langit. Kapag nakapag-iwan na ng pangalan, ang bato ng emperador na ibinigay ng langit ay magbubunyi sa kanya at itataas siya bilang emperador ng langit. Ang eksenang ito, ang sandaling ito ay pangarap ng mundo. Kahit na ang mga tulad ng tatlong dakilang pinuno ng espada ay palaging naghihintay para sa araw na ito, ngunit may isang maikling distansya pa lamang sila mula sa hakbang na iyon at hindi pa nila ito nalalampasan sa ngayon. Bato ng emperador ng langit. Itinaas ni Yehan ang ulo at tiningala ang bato ng emperador na puno ng misteryo, kapangyarihan, at pananampalataya. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang ganitong himala at kahangahangang eksena. Wala nang iba pang bagay na mas hinahangad ng mundo kaysa dito. Gayunpaman, ang eksenang ito ay pangarap ng maraming nag-aaral sa mundo. Ngunit hindi lahat ay makakapagtagumpay ng kanilang mga pangarap. Sa tuktok ng kalangitan, nang makita ang paglitaw ng bato ng emperador ng langit, nagulat ang mga puso ng lahat ng higanti. Maaaring mas madalas na lumitaw ang bato ng emperador ng langit noong nakaraang panahon, ngunit sa panahong ito, maaaring hindi ito lumitaw kahit sa loob ng libu-libong taon o kahit 10,000 taon. Ngunit sa panahong ito, 2 beses na itong sunod-sunod na lumitaw. Ang pag-aampon ni Emperor Kang Tian bilang emperador ng langit ay nagdulot ng paglitaw ng bato ng emperador ng langit, at ngayon naman ay ang pagkakataon na ni Undead Ice Queen. Ang bato ng emperador ng langit, ang eksenang ito ay pangarap ng daan-daang milyong kaluluwa ng mga tao. Ngayon ay patutunayan ni Reyna ng Yelo ang daan bilang emperador ng langit at walang hadlang na nagdulot ng paglitaw ng bato ng emperador ng langit. Hindi alam kung makakagawa rin siya ng pangalan sa bato ng emperador ng langit nang walang anumang problema. Ang mga higanteng tulad ni God Emperor Tai ay tumingin sa hindi pangkaraniwang babae na paunang lumalakad patungo sa bato ng emperador, may malakas na liwanag na kumikislap sa kanilang mga mata. Napakaswerte ng mga tao. Sa panahong ito, magkakasunod na lalabas ang 2 emperador ng langit. Kung hindi masyadong nag-aaway ang mga tao sa kanilang sarili, hindi mahirap para sa lahing ito na lampasan ang lahi ng mga Diyos. Kabanata 3406.
Ang tatlong higanti ng mga tao ay may aura na mahirap pigilan. Naranasan na nila ang yugtong dinadaanan ngayon ni Immortal Ice Empress, at kahit si Emperor Kang Tian ay ilang taon pa lamang na nakaranas nito. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanila na maakit ang pagbaba ng bato ng Emperador ng Langit, at labis na kahirapan din ang mag-iwan ng pangalan sa bato ng Emperador ng Langit. Ngunit ang unang hakbang ni Immortal Ice Queen ay mas madali kaysa sa kanila. Hindi dapat ikahiya ang Reyna ng Yelo na hindi mamatay bilang henyo ng ating mga tao na nagpasilaw sa nakaraan at kasalukuyan. Ngayong lumitaw na ang bato ng Emperador, oras na para mag-iwan ng pangalan sa bato ng Emperador ng Langit. Inaasahan din nila ang eksenang ito. Pagkatapos, sa ilalim ng maraming mga tingin mula sa langit at lupa na humihinto sa paghinga, sa harap ng bato ng Emperador na bumaba mula sa kalangitan, ang hindi pangkaraniwang babae ay nakatayo na may mga kamay sa likuran, at mga hibla ng kapangyarihang Diyos na parang mga sandatang Diyos ay nabuo sa kanyang harapan, naging isang espada ng diwa. Pagkatapos, nakita si Immortal Binghao na hawak ang espada ng diwa sa kanyang kamay, at sa ilalim ng maraming mga mata, ibinaba niya ang espada, at ang sinag ng espada ay lumipad ng tuloy-tuloy, parang panulat na ginamit ng Diyos, sumulat ng mga salita sa misteryosong bato ng Emperador. Sa isang iglap, isang uri ng pagsusulat na parang lumilipad na dragon at sumasayaw na phoenix, na may napakahusay na kagandahan, ay inukit sa bato ng Emperador ng Langit. Ito ay ang salitang lamig, cold, natapos sa isang hakbang lamang, malakas at makapangyarihan. Bigla na lamang nang lumitaw ang salitang lamig sa bato ng Emperador ng Langit, mula sa malakas, makapangyarihan, at magandang mga galaw ng letra, isang alon ng liwanag ng Diyos ang kumikinang, na nagpasilaw sa salitang lamig, sa buong mundo. Nagawa na. Ang Reyna ng Yelo ay nag-iwan na ng kanyang apelyido sa bato ng Emperador ng Langit. Kapag nag-iwan na siya ng kanyang pangalan, ang langit at lupa ay magsasagawa ng seremonya ng pagbubunyi para sa kanya para tulungan siyang maging emperador ng langit. Nang makita ang malakas na salitang lamig na lumitaw sa bato ng Emperador ng Langit, maraming mga nag-aaral sa paligid ang nagiging baliw sa kagalakan, at ang dating tahimik na mundo ay muling naging masigla. Ang lahat ng nilalang ay tumangala, lahat ng masigasig na mga tingin ay nakatutok sa kaakit-akit at magandang letre sa bato ng Emperador ng Langit. Sa sandaling iyon, ang mga puso ng tatlong higanti ng mga tao ay naging lubos na nabigla. Noong una, labis silang nahirapang mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa bato ng Emperador ng Langit, ngunit napakadali at kasiya siya naman para kay Undead Bing na gawin ito. Bukod pa rito, nang mag-iwan ng mga pangalan ang tatlong higanti ng mga tao sa bato ng Emperador ng Langit, nag-iwan lamang sila ng kanilang sariling apelyido at hindi na makapag-iwan pa ng kanilang pangalan. Bagamat ibinaba rin ng mundo ang seremonya ng pagbubunyi para sa kanila sa huli, mga peking emperador lamang sila. Ang tunay na emperador ng langit ay makikilala lamang bilang tunay na emperador ng langit kung ganap na maiiwan ang kanyang apelyido at pangalan sa bato ng emperador ng langit. Ang mga hindi nag-iwan ng apelyido at pangalan ay maaari lamang ituring na mga peking emperador ng langit. Maaari pa bang magpatuloy? Maliwanag ang mga mata ni Emperor Kang Tian. Nag-iwan lamang siya ng salitang Kang, sa bato ng Emperador ng Langit at hindi na niya maipagpatuloy pa. Ngayong araw na ito ay mag-iwan ako ng aking pangalan, hindi ako mapipigilan ng langit, at ang aking panulat ay magiging batas. Hawak ni Immortal Ice Empress ang espada ng diwa sa kanyang kamay at muling sumigaw ng espada. Ang mga galaw na parang lumilipad na dragon at sumasayaw na phoenix ay nagpahiwatig na ang pangalawang salita ay unti-unting lumalabas sa bato ng Emperador ng Langit. Gayunpaman, kumpara sa unang pagkakataon, mas mabagal na ngayon si Immortal Ice Empress, at makikita sa kanyang malamig at magandang mukha na medyo pamatla ito. Hilas. Nang mahulog ang huling galaw sa bato ng Emperador ng Langit, isa pang malakas na salitang Chen, ang muling lumitaw sa bato ng Emperador ng Langit. Ang dalawang letra ay sunod-sunod na isinulat, at may bahagyang bahid ng dugo sa sulok ng bibig ni Undead Binghao. Gayunpaman, sa mga mata ng ibang mga higanti, ang eksenang ito ay nagdulot na ng pagkabigla sa kanila, at may bahid ng pagkamangha sa kanilang mga mata. Kapag nag-iwan na si Immortal Ice Empress ng huling salita sa bato ng Emperador ng Langit, maaari na siyang maging tunay na Emperador ng Langit. Huling hakbang na lamang ito. Umaasa akong makakalampas ang Reyna ng Yelo. Matiyak na tinitingnan ng tatlong dakilang pinuno ng espada ng mga tao ang hindi pangkaraniwang babae sa harap ng bato ng Emperador. Kung magtagumpay siya, maaaring magbago ang kapalaran ni Yehan. Ikaw na ang susunod. Sa oras na ito, sa pinagtututok ng maraming mga mata, dahan-daang bumaba ang mga mata ni Immortal Ice Queen at tumingin sa batang babae sa lilang damit na hindi napapansin ng iba. Nang makita ito, agad na tumingin si Yehan kay Ziyi.
Ang kabilang panig ay patuloy na ngumingiti sa kanya, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa ngiting iyon ngayon. Pagkatapos, ngumiti ang batang babae at kumaway kay Yehan, pagkatapos ay lumakad patungo sa tuktok ng kalangitan na may mga maliit na kamay sa likuran, at sa huli ay naging isang liwanag na parang panaginip, umiikot sa kalangitan, parang lumilikha ng isang panaginip. Sa itaas ng kalangitan, mga eksenang parang pelikula ang lumitaw sa mga mata ng mundo, ito ay lahat ng mga pangyayaring naranasan ni Yehan at Ziyi nang magkasama. Sa huli, nawala ang parang panaginip na eksena, at ang sinag ng liwanag ay pumasok sa katawan ni Undead Ice Queen, na wala nang walang bakas sa pagitan ng langit at lupa. Ziyi. Sa sandaling ito, biglang sumakit ang puso ni Yehan nang walang dahilan. Alam niyang nawala na ang batang babae sa mundong ito, parang isang panaginip na biglang lumitaw at biglang umalis. Gayunpaman, ang pagkawala ni Ziyi ay hindi nagdulot ng anumang kilusan sa pagitan ng langit at lupa. Muli nang sumulat ang hindi pangkaraniwang babae sa harap ng bato ng Emperador ng Langit, at ang huling parang panaginip na salitang sayaw, dancing, ay lumitaw sa bato ng Emperador ng Langit. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa puso ng maraming tao, pagkahumaling, parang naglalabas ng parehong panaginip, ang hiling ko sa buhay na ito ay maging kilala sa bato ng Emperador. Sa harap ng bato ng Emperador, ang hindi pangkaraniwang babae ay sumulat ng tinta, at sa paglitaw ng huling malakas na salitang sayaw, sa bato ng Emperador ng Langit, maraming tao sa mundo ang naging baliw. Ngayong araw, sila ay saksi ng pagsilang ng isang Emperador ng Langit, saksi ng pagbangon ng isang higanti, at saksi rin ng isang himala. Kabanata 3407. Sa sandaling ito, kasunod ng pagkakasulat ni Immortal Ice Empress sa bato ng Emperador ng Langit at pag-iwan ng kanyang pangalan, lahat ng nasa ibaba ng mga higanti sa mundo ay nagkahabaan ng hanggan sa parehong pangarap, ang tanging hangad sa buhay na ito ay maging kilala sa bato ng Emperador. Kahit na ang tatlong dakilang pinuno ng espada ng mga tao, ang kanilang mga pangarap ay naghihintay din para sa araw na ito, mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa bato ng Emperador ng Langit at maipasa sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, ang mga puso ng mga higanti ng lahat ng lahi ay nagbago rin at mahirap pigilan, lalo na ang tatlong higanti ng mga tao. Ang pag-iwan ni Immortal Ice Empress ng kanyang pangalan sa bato ng Emperador ng Langit ay nagpasya sa kanyang pagpasok sa tunay na larangan ng Emperador ng Langit, naging pag-iral na nasa itaas ng iba at nakatayo ng magkatabi ang balikat kasama ang sinaunang Emperor Zishan. Ganito pala ang pagiging Emperador ng Langit. Tumangala si Yehan sa tuktok ng kalangitan, sa hindi pangkaraniwang babae sa harap ng bato ng Emperador. May kaunting sakit siya sa puso, ngunit bakit kailangang bayaran ng pagkamatay ng batang babae ang pag-aampon bilang Emperador ng Langit? Ano ang ugnayan nila? Isip-isip niya ang batang babae na may pinakamalinis na ngiti sa mundo bago mamatay, lalong sumakit ang puso ni Yehan. Ang eksena sa itaas ng kalangitan ay paulit-ulit sa kanyang isipan parang nakaugat na, ito ang tanging mga larawang iniwan ni Ziyi bago mamatay, ang mga sandaling kasama niya si Yehan. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang tanging nasa isip niya ay si Yehan. Marahil, nais niyang gamitin ang ganitong paraan para tandaan ni Yehan ang mga iyon. Ang mga sandaling kasama niya si Ziyi ay naitala na sa isipan ni Yehan. Umulan ng nyebe, gintong nyebe. Sa oras na ito, sa itaas ng walang hanggang kalangitan, mga kristal ng nyebe ang bumabagsak isa-isa, kumakalat sa buong mundo. Ang mga nyebeng ito ay ganap na matingkad na gininto ang kulay, nag-iilaw sa mundo parang liwanag na naglalayong alisin ang kadiliman. Ang walang katapusang gininto ang nyebe ay bumagsak, nagulat ang mundo. Ang eksenang ito ay hindi lamang lumitaw sa desyerto kundi sa buong gitnang teritoryo ng Diyos, at kahit na sa apat na pangunahing lahi ng kontinente ng mga Diyos at demonyo ay natatakpan ng gininto ang nyebe sa sandaling ito, nagdulot ng pagkabigla sa buong kontinente. Ang gininto ang nyebe ay kumalat sa buong mundo. Ang lahat ng pangunahing lahi at daan-daang milyong nilalang ay nagulat isa-isa, lahat ay tumitingala para sa kakaibang tanawin na ito. Tumangala rin si Yehan sa gininto ang nyebe. Noong mampon si Emperor Kang Tian bilang Emperador ng Langit, may gininto ang ulan sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ang ulan na iyon ay sumaklaw lamang sa mga tao. Ngayon, ang gininto ang nyebe ay bumabalot sa buong mundo. Ngunit matapos mampon si Immortal Ice Empress bilang Emperador ng Langit, ang gininto ang nyebe na ito ay sumaklaw sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Dumating na ang seremonya ng pagbubunyi, at may isa pang hindi matatalo na malakas na tao ang mga tao. Tumangala ang tatlong pinuno ng espada sa kalangitan. Sa kanilang pagmamasid, ang gininto ang nyebe ay bumagsak sa hindi pangkaraniwang babae sa harap ng bato ng Emperador, parang binabalutan siya ng isang patong ng gininto ang damit, nakasuot ng gininto ang korona ng Phoenix, parang ina ng lahat ng bagay sa mundo o isang babaeng Buddha na makakapagligtas ng lahat ng nilalang.
Sa lupa, habang unti-unting bumabagsak ang ginintoang nyebe, lahat ng bagay sa dating tigang na lupa ng desyerto ay muling nabuhay. Mula sa lupa, iba't ibang halaman ang mabilis na lumalago, kaya't ang tigang na desyerto ay natatakpan ng berdeng kulay na naglalabas ng sigla sa loob lamang ng isang minuto. Ngayong araw na ito, ako ay naging emperador ng langit. Sa harap ng bato ng emperador, ang kaakit-akit na mukha ni Immortal Ice Empress ay naglalabas ng kakaibang alindog na nakakaakit ng lahat ng nilalang. Ang seremonya ng pagbubunyi para sa kanya ay nagpasya sa kanyang pagpasok sa tunay na larangan ng emperador ng langit, mayroon na siyang hindi matatalo na kapangyarihan na umaabot sa langit at lupa. Habang ang malamig na boses ay kumakalat sa buong mundo parang tumago sa walang hanggang universo, ang bato ng emperador na puno ng misteryo at pananampalataya ay dahan-daang lumubog sa tuktok ng kalangitan ng walang bakas, at ang pagbuhos ng ginintoang nyebe sa pagitan ng langit at lupa ay unti-unting tumigil sa sandaling ito. Ang ginintoang kulay na kumalat sa buong mundo, ang kakaibang tanawin na iyon, ay nawala rin. Nakatapos na ang pagiging emperador ng langit. Sa sandaling iyon, ang hindi pangkaraniwang babae ay naging bida ng mundo at nampaon bilang emperador ng langit. Ang mundong ito ay muli nang nagkaroon ng pag-iral na kasing lakas ng isang higanti, at lahat ng mata sa mundo ay nakatutok sa kanya. Ang mga mata ng mga higanti ng iba't ibang lahi ay kumikislap. Para sa tatlong lahi ng mga demonyo, Diyos, at mga halimaw, ang pag-aampon ni Immortal Ice Queen bilang emperador ng langit, lalo na sa tunay na larangan ng emperador ng langit, ay lubos na nagpapalakas ng lakas ng mga higanti ng mga tao, na nagdulot ng matinding krisis sa mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito, hindi makikita ang kasiyahan ni na Emperor Yantian, Huang Tian, at Kang Tian. Bagamat nagulat sila sa pag-aampon ni Immortal Ice Queen bilang tunay na emperador ng langit, lubos din itong nagpapalakas ng lakas ng mga higanti ng kanilang lahi. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit pumunta si Immortal Ice Queen sa desyerto ngayon ay para kay Yehan. Ngayong siya ay naging emperador ng langit, tiyak na pipigilan niya silang sirain si Yehan. Pagbati, kapwa mananampalataya. Nagsalita si Ninuno ng Daan, at ang kanyang boses ay kumalat sa buong mundo. Tiningnan ni Immortal Ice Queen ang mundo gamit ang kanyang malamig na mga mata at dahan-daang nagsalita. Salamat sa Ninuno ng Daan sa pagprotekta sa aking paglalakbay sa daan. Bilang emperador ng mga tao at nag-iwan ng pangalan sa bato ng emperador ng langit, kinikilala ako ng mundo. Makalipas ang libu-libong taon, bagamat may pagkakataon akong patunayan ang daan bilang isang peking emperador, hindi iyon ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay ang tunay na daan ng emperador ng langit, at sa kasamaang palad, matagumpay akong nakapagpatunay ng daan ngayon. Matapos sabihin iyon, tumingin si Immortal Binghao sa tatlong higanti ng mga tao gamit ang kanyang malamig na mga mata, ang aking tagumpay sa pagpapatunay ng daan ay malaki ang kinalaman sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Kaya ngayon, kung nais ninyong sirain siya, kailangan ninyong lampasan muna ako, si Leng Chenwu. Binghao, ikaw ay naging emperador ng langit na at isa ka ng pinuno. Hindi madali ang pagpapatunay ng daan. Pinapayo ka ng emperador na ito na huwag kang makialam. Ikaw ay emperador ng langit, ngunit huwag mong kalimutan na hindi ka lamang ang emperador ng langit sa mundong ito. Parang nag-aapoy na apoy ang boses ni Emperor Yantian, kumakalat sa buong mundo kasama ang apoy na aura. Kahit na matagumpay nang nagsagawa ng pagpapahayag at nampaon bilang tunay na emperador ng langit si Reyna ng Yelo, hindi nila mababago ang kanilang desisyon. Mahinahong sabi ni Binghao, kung talagang determinado ang mga pinuno ng mga tao na patuloy sa kanilang ginagawa, ang desyerto ngayon ay magkakaroon lamang ng labanan ng mga dakilang pinuno. Sa oras na iyon, hindi ba kayo natatakot na samantalahin kayo ng iba? Binghao? Bagamat ikaw ay naging emperador ng langit na, ikaw ay nagtataksil sa mga tao. Talagang nais mong makipaglaban sa amin para sa isang taong walang kinalaman sa iyo. Bukod pa rito, habang nakaharap ka sa apat na dakilang pinuno ng mga tao, talagang sa tingin mo ay kayang mong harangan ang lakas ng apat na pinuno. Malamig na tumingin si Emperor Huang Tian kay Undead Binghao, ngunit ang sitwasyon sa harap nila ay talagang nagdulot ng pagkabalisa sa kanila. Kabanata 3408. Nang marinig ito, habang ang mga mata ng langit at lupa ay nakatutok kay Immortal Ice Queen at sa tatlong dakilang emperador ng mga tao, biglang may isang boses na halos hindi napapansin na nagsalita. Kang Tianzan, ang pangakong aming ginawa, oras na para tuparin ito. Sa ilalim ng mga higanti, tumingin si Yehan sa malayo gamit ang malamig na mga mata. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Kang Tianzan, at ang kanyang magagandang mga mata ay tumingin kay Yehan. Sa sandaling ito, medyo naiintindihan na niya ang layunin ng pangakong ginawa nila ni Yehan.
Kaya pala naghahanda ka na para sa araw na ito noong tayo ay nasa lungsod ng tadhana. Dahan-dahan na itinaas ni Kang Tianzan ang kanyang ulo at tiningnan si Emperor Kang Tian, parang nagpapadala siya ng mensahe gamit ang isang boses na hindi maririnig ng sinuman sa mundo. Sa susunod na sandali, nakita ang isang mabilis na pagbabago sa magandang mukha ni Emperor Kang Tian, pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Han sa ilalim ng kalangitan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Dao Ancestor, Immortal Ice Queen, Holy Spirit, at mga Demon Saint. Sa isang iglap parang may isang sinag ng liwanag na kumikislap sa kanyang magagandang mga mata, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, aalis ako sa mga pangyayari ngayong araw. Para sa mga pangyayari ngayong araw, aalis na ang emperador. Sa sandaling ito, kasunod ng mga salita ni Emperor Kang Tian, nagulat ang lahat sa mundo. Lalo pang nagbago ang malamig na ekspresyon ni na Emperor Yan Tian at Huang Tian ng mga tao, at parehong tumingin sila kay Emperor Kang Tian gamit ang matalim na mga mata. Walang sinumang nag-iisip, kahit na ang dalawang higanti ng mga tao, na pipiliin ni Emperor Kang Tian na umalis sa sandaling ito. Ano ang kahulugan ng pag-alis ni Emperor Kang Tian? Lubos na alam ni na Emperor Yan Tian at Huang Tian na hindi na posible para sa mga tao na alisin si Ye Han. Ngayon, mayroon ng tatlong higanti na handang tumindig para kay Ye Han. Si Immortal Ice Empress, hindi, dapat na tawaging si Leng Tiandi, kasama ang misteryosong Dao Ancestor, ang Holy Spirit ng Xinwu Academy, at ang Demon Saint Clan. Ang mga emperador ng langit na sina Yan Tian, Huang Tian, at kahit na ang pinakamatandang Emperor Zetian na hindi pa lumalabas sa mundo ay tatlong emperador ng langit lamang. Pinili ni Emperor Kang Tian na umalis, ano ang nangyari para siya ay gumawa ng ganitong desisyon. Marahil ay may kinalaman ito kay Ye Han at Kang Tian burial, ngunit hindi natin mahuhulaan ang tiyak na dahilan bilang mga labas na tao. Gayunpaman, sa pag-alis ni Emperor Kang Tian, mahirap nang asahan ng mga higanti ng mga tao na sirain si Ye Han. Kasama si Emperor Kang Tian, ang mga tao ay may apat na dakilang emperador ng langit na may hindi matatalo na lakas. Ngayon, ang kanilang lakas ay pantay na lamang sa lakas ng mga handang tumindig para kay Ye Han. Hindi ko talaga alam kung anong biyaya at kakayahan ang meron si Ye Han. Maraming higanti ang handang tumindig para sa kanya para labanan ang mga higanti ng mga tao. Malamang na mababago na ang kanyang kapalaran. Sa pagitan ng langit at lupa, sunod-sunod ang mga masigasig na boses. Ngayong umaalis na si Emperor Kang Tian, babaguhin ba ng mga higanti ng mga tao ang kanilang desisyon? Ano ang sinabi mo para gumawa ng ganitong desisyon si Emperor Kang Tian? Tumingin si Wang Chuyi, ang higanti ng mga demonyo, kay Kang Tianzan, at tumingin din sina First Emperor at Prince Baxia. Ang ganitong desisyon ay tiyak na may kinalaman kay Kang Tianzan, at syempre, ang desisyon ni Kang Tianzan ay may kinalaman din kay Ye Han. Wala naman, nag-usap lang kami ng basta-basta. Mahinahong sabi ni Kang Tianzan, ngunit ano nga ba ang sinabi ni Kang Tianzan kay Emperor Kang Tian? Tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang marinig ito, natural na hindi naniniwala sina Wang Chuyi at iba pa, ngunit hindi na sila nagtanong pa. Kung hindi mamatay si Ye Han, iyon naman ang gusto nilang mangyari. Hindi na mahalaga kung ano ang sinabi ni Kang Tianzan kay Emperor Kang Tian. Taong tao, natupad na ang pangako, hanggang dito na lamang ako makakatulong. Nang makita ang binatang nakatayo mag-isa sa kawalan, unti-unting tumahimik ang mukha ni Kang Tianzan. Natupad niya ang pangako, ngunit sa halip na hilingin kay Emperor Kang Tian na tulungan si Ye Han, pinilit niya itong umalis sa halaga ng kanyang sariling kailan isang puri. Gayunpaman, tanging sina Kang Tianzan at Emperor Kang Tian lamang ang nakakaalam nito, at hindi alam ni Ye Han ang lihim na tulong na ibinigay sa kanya ni Kang Tianzan. Emperor Kang Tian, bakit? Sa tuktok ng kalangitan, malamig na mukha ni Emperor Huang Tian at tumingin kay Emperor Kang Tian, gayon din si Emperor Yan Tian. Wala naman, hindi na ito magiging interesante. Malamig ang boses ni Emperor Kang Tian, at tila tumitingin siya kay Ye Han sa sandaling ito, kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, parang may isang hindi maipahayag na galit sa puso ni na Emperor Huang Tian at Yan Tian, at ang kanilang mga mukha ay napakalamig na parang ang temperatura sa pagitan ng langit at lupa ay umabot na sa kritikal na punto na malapit ng sumabog. Ang mga salita ng Emperador ng Langit ay hindi biro. Mula nang magsalita si Emperor Kang Tian na aalis siya, hindi na siya magsisisi pa. Mukhang kung walang bagong sasali sa larawang ito sa loob ng mga tao, mahirap nang ipagpatuloy. May bahid ng pagkadismaya sa mga mata ng mga higanti ng tatlong lahi. Kung sumiklab ang labanan para sa paghahari sa desyerto ngayong araw, makikinabang lamang sila, ngunit ang magandang palabas na ito ay umunlad na hanggang dito at tila malapit ng matapos.
Sa oras na ito, tumingin si Immortal Ice Queen kina Emperor Yantian at Huang Tian at nagsalita, "Mga kapwa ko, hindi pa rin ba kayo titigil sa inyong orihinal na desisyon? Kapwa mananampalataya, dapat kang magbigay ng puwang sa iba. Bukod pa rito, wala naman siyang ginawang mali. Ang kanyang pagdating sa mundong ito ay ayon sa tadhana. Ang anumang pagbabago sa hinaharap ay ayon din sa tadhana. Bakit natin pipilitin na makialam?" Nagsalita rin si Daoso, pinapayuhan ang dalawang dakilang pinuno na sina Emperor Yantian at Huang Tian. Kung maaaring malutas ng mapayapa ang digmaan ng mga pinuno, iyon naman ang pinakamabuting sitwasyon. Hinte, pinipilit mo ba akong bawiin ang sinabi ko kanina? Malamig ang mukha ni Emperor Huang Tian. Bilang isang higanti ng mga tao, hindi pa siya ganitong kabigat na nagalit tulad ngayon. Ang mga pagtanggi at pag-alis pa ni Emperor Kang Tian ay halos mapasabog na siya bilang pinuno ng mga tao. Gayunpaman, hindi inakala ni na Emperor Huang Tian at Yan Tian ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nila akalain na ang pagsira kay Yehan ay makakakuha ng interes ni Dao Ancestor. Sa totoo lang, alam na nila na si Yehan ay naging alagad ni Dao Ancestor. Ngunit hindi lamang si Dao Ancestor ang kasangkot kay Yehan, kundi pati na rin ang isang Holy Spirit na pumasok na sa daan ng kabanalan, ang Demon Saint Clan, at ang Undead Ice Queen na nawala sa maraming taon. Ang dami ng mga higanteng nasa likuran ni Yehan ay lampas sa kanilang inaasahan. Kabanata 3409. Sinabi ni Immortal Ice Queen, hindi ito panghihimasok, kundi pagpapayo. Bilang pinuno ng mga tao, bakit mo pinipilit na sirain ang isang hindi pangkaraniwang henyo ng mga tao na may malinaw na kinabukasan? Kung may lakas ng loob na baliwalain ang karangalan ng mga pinuno, dapat silang sirain. Ngayong araw na ito, ano naman kung patuloy akong gawin ang gusto ko? Malamig ang mukha ni Emperor Huang Tian. Kahit sa sandaling ito, hindi pa rin sila nagbabago ng desisyon na sirain si Yehan. Nang makita ito, muli namang nagulat ang mga puso ng mga tao sa mundo, napakalakas ng determinasyon ng mga pinuno ng mga tao na sirain si Yehan. Sa sandaling iyon, ang determinasyon ng mga pinuno ng mga tao ay lampas sa inaasahan ng mga higanteng tulad ni Immortal Binghao. Sa ganitong sitwasyon, patuloy pa rin ang mga higanti ng mga tao. Amatoba, ang nakaraan ay tadhana, naging tiyak ng resulta na, ang hinaharap ay kapalaran, lahat ay maaaring mangyari. Isang pag-iisip lamang ay maaaring makapagbago ng maraming bagay, at isang pag-iisip lamang ay maaaring tapusin ang lahat. Walang imposibleng daan sa mundo, tanging mga taong hindi makapagpasya at hindi makapagbaba ng pagkaadikto lamang ang nagdudulot ng paghihirap. Bumitaw at maging malaya ka. Bigla na lamang, sa mundo ng disyerto, may isang malawak na boses ng Buddha na parang nagmumula sa walang hanggan na kawalan, tumago sa mga puso ng mga tao. Nang marinig ang mga salita ng Buddha, parang may isang kapangyarihang nagbabago sa dilim na nagpapahintulot sa mga tao na bitawan ang lahat, parang hinahayaan ang demonyo na bitawan ang kutsilyong hawak niya. Mga tao mula sa Akademyang Budista, hindi mula sa Akademyang Budista kundi mula sa bundok ng mga Buddha. Sa isang iglap nakita ng lahat sa mundo ang kawalan sa kabilang dulo ng disyerto, at may isang liwanag ng Buddha na parang sikat na araw na nag-iilaw sa mundo. Sa paglitaw ng liwanag na ito, sa ilalim ng sikat ng araw, apat na Buddha na parang mga taong naglakbay sa buong mundo ay dahan-daang dumating sa ibabaw ng kawalan. Ito ay, ang apat na dakilang Buddha ng Budismo. Nang makita ang mga mukha ng mga dumating, lalong nagulat ang mga tao sa mundo. Ang apat na dakilang banal na Buddha na hindi nakikialam sa mundo ng mga mortal ay dumating ngayong araw. Ang boses ng Buddha ay nagmumula sa itaas ng kalangitan ng disyerto, sinamahan ng malakas na liwanag ng Buddha na nag-iilaw sa mundo. Mula sa ilalim ng liwanag ng Buddha, apat na Buddha ang dahan-daang dumating. Sa sandaling lumitaw ang apat na Buddha na ito, kinilala sila ng lahat sa mundo. Ang apat na banal na Buddha ng Budismo ang namamahala sa 386 na paaralan ng Budismo, 9 na bundok ng Buddha, at ang apat na banal na Buddha na sinasambahan ng buong kaharian ng mga banal na Buddha. Gayunpaman, matapos kontrolin ng apat na banal na Buddha ng Budismo ang buong relihiyon, anuman ang mangyari sa mundo, hindi na sila nakikialam sa mga gawain ng mundo. Kahit na para sa Akademyang Budista, hindi na sila umalis pa sa bundok ng mga Buddha. Ngunit ngayong araw, ang apat na banal na Buddha na itinuturing na mga banal sa mata ng kaharian ng mga banal na Buddha ay sabay na lumitaw sa disyerto. Ang apat na dakilang banal na Buddha ay may mataas na katayuan sa Budismo. Sa buong relihiyon, maliban sa mga sinaunang Buddha, sila ang kumakatawan sa bundok ng mga Buddha, kaharian ng mga banal na Buddha, at kahit na ang Akademyang Budista. Ang katayuan ng bundok ng mga Buddha ng Budismo at bundok ng daan ng langit ng Taoismo ay mga espesyal na pag-iral sa gitnang teritoryo ng Diyos.
Hindi ko inakala na ang dalawang sinaunang mga malakas na puwersa sa gitnang teritoryo ng Diyos ay sunod-sunod na lumitaw. Ngayong ang apat na banal na Buddha ay lumitaw sa disyerto, bakit sila narito? Maaaring sila ay narito para sa pagpapasya ng mga pinuno ng mga tao na sirain si Yehan. Ang Budismo ay nakatuon sa tadhana, pagliligtas ng lahat ng nilalang, at pagiging mahinahon. Kung makikialam din sila sa hidwaan ngayong araw, kahit na ang mga pinuno ng mga tao ay kailangang bawiin ang kanilang mga utos. Sa isang iglap nang dumating ang apat na banal na Buddha ng Budismo sa disyerto, kahit na ang mga higanti ng lahat ng lahi ay tumingin sa kanila. Ang katayuan ng Budismo sa gitnang teritoryo ng Diyos ay espesyal, at napakalakas ng kanilang lakas. Ngunit tulad ng Taoismo, ang Budismo ay palaging mahinahon. Gayunpaman, walang sino man ang nang-aalipuste sa dalawang sinaunang tradisyon ng Budismo at Taoismo. Ang mga sinaunang Buddha ng Budismo at ninuno ng daan ng Taoismo ay mga hindi matatalo na malakas na tao sa mundo. Sila ang nagtaguyod ng dalawang sinaunang tradisyon na patuloy na umiral, at ang kanilang katayuan ay mga higanti. Ngunit gaano sila kalakas? Walang nakakaalam, dahil sa loob ng libu-libong taon, hindi pa sila nakikipaglaban. Kahit na ang Budismo na matagal nang hindi lumalabas ay dumating na. Maaari bang makikialam ang Budismo sa sitwasyon ngayon? Ang mga higanti ng tatlong lahi ng mga demonyo, Diyos, at mga halimaw ay nakatitig sa apat na banal na Buddha na parang mga banal sa itaas ng kanilang mga ulo. Kung makikialam ang Budismo, kailangang tapusin na ang mga pangyayari sa disyerto ngayong araw. Ang dalawang pinunong sina Emperor Huangtian at Yantian ay nakatingin din sa apat na dakilang banal na Buddha na dumating. Bagamat hindi sila ang pinakamataas na sinaunang Buddha ng Budismo, ang apat na banal na Buddha ay ganap na kumakatawan sa bundok ng mga Buddha ng Budismo. Ang kanilang pagdating ay maaaring may kinalaman sa kagustuhan ng sinaunang Buddha. Kahit na ang bundok ng mga Buddha ng Budismo ay narito na. Mukhang hindi na makuha ng mga pinuno ng mga tao ang buhay ni Yehan. May dalawang sinaunang tradisyon na nasa kanyang likuran, kasama pa si Immortal Ice na naging emperador ng langit. May ganitong nakakatakot na lakas na sumusuporta sa kanya, kahit na ang ibang tatlong pangunahing lahi ay mag-iisip ng mabuti bago gumawa ng aksyon laban sa kanya. Kahit na ang Budismo ay handang lumabas para sa kanya. Mukhang hindi ko siya binibigyang halaga ng sapat, ngunit dahil sa pagdating ng mga Buddha sa disyerto, ligtas na ang buhay niya. Ang pares ng malamig at magandang mga mata ni Immortal Ice Queen ay dahan-dahang lumipat mula sa apat na banal na Buddha patungo kay Yehan. Ang binatang ito ay nakaimpluwensya na sa maraming sinaunang puwersa sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Kung iisipin mong mabuti, hindi talaga kapanipaniwala. Ngayong araw na ito, ang disyerto ay isang lugar ng hidwaan. Hindi alam kung bakit dumating ang Budismo dito. Mahinahong tumingin si Emperor Huangtian sa apat na banal na Buddha. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lalong nagiging mahirap. May si Immortal Ice Empress, mga ninuno ng Taoismo, at ngayon ay ang Budismo pa, ang ganitong lakas ay hindi nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng aksyon ng basta-basta. Para sirain si Yehan at makipaglaban sa dalawang sinaunang tradisyon, ang halagang kailangang bayaran ay talagang mataas. Amitabha, ang aming Buddha ay narito para sa mga taong may tadhana at para sa lahat ng nilalang. Hinihiling namin sa mga pinuno ng mga tao na magbigay ng pagkakataon. Ang apat na sinaunang Buddha ay dumating sa disyerto na may tapat na mukha, nakaharap sa dalawang pinuno ng mga tao. Nang marinig iyon, walang pagbabago sa malamig na mga mukha ni na Emperor Huangtian at Yantian. Ang pagdating ng Budismo sa disyerto at ang kanilang layunin ay halata na. Ang Buddha ay may mga taong may tadhana, ngunit wala itong kinalaman sa aming mga tao. Ngunit ang hidwaan sa disyerto ngayong araw ay isang panloob na usapan ng mga tao. Gusto ba ng bundok ng mga Buddha na makialam ng walang pahintulot? Katulad na mahinahong sabi ni Emperor Yantian. Amitabha Buddha, lahat ng nilalang at bagay ay may mga demonyo sa kanilang mga puso. Maging ang aming Buddha ay may mga demonyong kailangang baguhin. Ang aming Buddha ay mahinahon, at ang sinaunang Buddha ay nagsabi, bitawan ang lahat at magiging walang alalahanin ka. Bilang mga pinuno, bakit ninyo pinipilit na hawakan ang mga demonyo sa inyong mga puso? Mga pinuno, mangyaring magbigay ng pagkakataon. Ang apat na banal na Buddha ay magkasama ng nagdasal at dahan-daang yumuko sa dalawang pinuno ng mga tao. Kabanata 3410. Nang makita ito, parang may isang aura na hindi mapapahinga sa malamig na mga mukha ni na Emperor Yantian at Huangtian. Sa sandaling ito, kasunod ng pagsasalita ng apat na dakilang Buddha, lahat sa mundo ay nakatingin sa dalawang pinuno ng mga tao. Malinaw na ang layunin ng Budismo, protektahan si Yehan. Anong desisyon ang gagawin ng mga pinuno ng mga tao?
Sapat na. Bigla na lamang, nang nais ng lahat sa mundo na malaman kung anong desisyon ang gagawin ng mga pinuno ng mga tao, isang mahinang boses ang umaalingaw mula sa kalangitan at kumalat sa buong mundo. Emperor Zishan. Sa pagkalat ng dalawang salitang ito, biglang tumangala ang mga higanti ng tatlong lahi ng mga demonyo, Diyos, at mga halimaw. Si Emperor Zishan ng mga tao ay dumating na rin sa mundo ng disyerto. Siya ba ang pinakamatandang pinuno ng mga tao, si Emperor Zishan? Lumundag ang mga puso ng mga tao sa mundo nang marinig ang dalawang salitang ito. Si Emperor Zishan ng mga tao ay isa sa mga pinakamisteryosong higanti sa mundo at ang pinakamatagal ng emperador ng mga tao. Kahit na si Emperor Zishan ay dumating na. Sa disyerto ngayong araw na ito, lahat ng mga higanti ng mga tao ay narito na. Gayunpaman, mukhang kahit na si Emperor Zishan ay nagpasya ng sumuko nang dumating ang apat na dakilang banal na Buddha. Mukhang ganap ngang nagbago ang kapalaran ni Yehan. Ngunit dahil sa kanya lamang, kalahati ng mga higanti sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang naakit, at kahit na ang dalawang sinaunang tradisyon ng gitnang teritoryo ng Diyos ay lumitaw pa. Ito ay unang pagkakataon sa kasaysayan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo. Muli namang kumalat ang mainit na pagtalakayan sa pagitan ng langit at lupa. At nang magsalita si Emperor Zishan, kahit na sina Emperor Yantian at Huang Tian ay walang magagawa kundi tanggapin ito, ngunit ang mga pinuno ng mga tao ay nawalan ng karangalan sa disyerto ngayong araw. Dahil ngayong araw, nakita ng mundo na ang mga salita ng Emperador ng Langit ay maaaring mabago. Marahil pagkatapos ng araw na ito, hindi na magiging kasing misteryoso at perpekto ang mga pinuno sa mga mata ng mundo. Maaari nilang bawiin ang kanilang mga salita, hindi pa sila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa itaas ng kalangitan, dahan-daang ibinaba ng dalawang pinunong sina Emperor Yantian at Huang Tian ang kanilang mga ulo at tumingin sa binatang muling isinilang na. Bilang mga pinuno, may isang pagkabigo na parang mga ordinaryong tao ang dumaan sa kanilang mga mukha, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi sumuko. Ang mga langgam ay may lakas na makapagpaiyak ng langit. Walang emosyon ang mukha ng dalawang pinuno. Hindi nila kayang sirain si Yehan, kaya napagpasyahan nilang umalis na lamang. Mula ngayong araw, ipag-uutos kong alisin siya sa mga tao sa pangalan ng mga pinuno. Dahan-dahan na namang narinig ang boses mula sa dilim, na nagulat sa maraming tao sa mundo. Inalis talaga ni Emperor Zishan si Yehan sa mga tao. Sa pangalan ng mga pinuno, alisin si Yehan sa mga tao. Ang mga salita ni Emperor Zishan ay nagulat sa mga puso ng mga tao sa disyerto. Ang pag-alis ng isang tao mula sa kanilang lahi ng isang pinuno ay unang pagkakataon sa kasaysayan. Alisin si Yehan sa mga tao. Nagulat ang mga tao sa disyerto. Ito ay mula mismo kay Emperor Zishan, hindi na niya ito mababawi pa. Hindi siya mapapatay, kaya't inalis na lamang siya sa mga tao. Hindi makikialam dito kahit na ang mga malalakas na higanti na nasa likuran ni Yehan. Sa ilalim ng kalangitan, napakalakas ng mukha ni Yehan. Kahit na pinipilit siya ng mga higanti, hindi niya hiniling na umalis sa mga tao dahil marami pa siyang pinag-aalala sa loob nito. Doon siya nagsumikap at nagtagumpay para sa mga tao, at nagbigay ng malaking kontribusyon para maabot niya ang kanyang kasalukuyang katayuan. Ngunit ngayon, inalis siya ng mga pinuno mismo. Mula ngayon, hindi na siya miyembro ng mga tao. Hay nako, ang kinabukasan ng batang ito ay hindi na pag-aari ng ating mga tao. Magkakaibang emosyon ang nakikita sa mga mata ng tatlong pinuno ng espada. Nagbago ang kapalaran ni Yehan, iyon naman ang gusto nilang mangyari. Ngunit sa huli, kahit na hindi siya napaslang ng mga pinuno, inalis pa rin siya nito sa mga tao. Hindi ba talaga kayang tiisin ng mga higanti ang isang henyo na may walang katapusang potensyal sa hinaharap? Gayunpaman, hindi makikialam sina Daozo, Undead Ice Queen, at iba pang malalakas na higanti sa ganitong resulta. Sapat na itong tagumpay para sa kanila na iligtas si Yehan mula sa mga higanti ng mga tao at pilitin silang bawiin ang kanilang desisyon na sirain siya. Mabilis na umalis na sa lugar na iyon ang dalawang higanteng sina Emperor Huang Tian at Yantian. Ngayong araw, ang mga higanteng tulad ni Daozo, Undead Ice Queen, at mula sa bundok ng mga Buddha ay tumindig para protektahan si Yehan, nagdulot ito ng kahihiyan sa kanila bilang mga pinuno ng mga tao. Inalis man nila si Yehan sa mga tao, hindi pa rin nila naibalik ang kanilang karangalan. Mula ngayon, kahit na sila ay mga pinuno ng mga tao, hindi na nila kayang sirain si Yehan na may mga higanteng nagbabantay sa kanya. Kapag ginawa nila iyon, ang galit ng Budismo, Taoismo, Undead Ice Queen, at iba pang malalakas na kaibigan ni Yehan ay tiyak na magdudulot ng isang napakalaking digmaan para sa mga pinuno ng mga tao. Hindi iyon ang nais ng mga higanti ng mga tao. Ang halagang kailangang bayaran para sirain si Yehan ay masyadong mataas.
Umalis din si Emperor Kang Tian at isinama pa si Kang Tianzan. Bago umalis, binigyan niya si Yehan ng isang makahulugang tingin. Amitabha, ang biyaya ni Master Ye ay kasing laki ng langit. Natapos na ang pagsubok na ito, at walang katapusan ang kanyang kinabukasan. Kung may libreng oras ka, malugod kang tatanggapin ng ating budismo. Tumingin ang apat na banal na Buddha kay Yehan at dahan-daang nagsalita. Sinabi ni Yehan, sobrang pasasalamat po, banal na Buddha. Nabuhay ako sa pagsubok na ito dahil sa tulong ng budismo. Sa hinaharap pupuntahan ko mismo ang bundok ng mga Buddha para pasalamatan kayo sa kabutihang inyong ginawa ngayong araw.